Dear Mommy Chu, itago mo na lang ako. Huwag lang sa sako. Dahil mapapagkamalan akong buto ng mga sabongero. Kahit ako'y skin and bones, tulad ng dating Pangulo, buhay pa ako. Hindi tulad ni Paulo. Kaya naman, pag-usapan natin ang mga yan forthwith. Nagmamahal, politiko talks. Opening with Mamichu. Ano Mamichu, kaya pa? Kaya pa. Kaya pa nating damdamin ang lahat. Narito na ang mga political issues ng Pilipinas na pinalagan at hindi pinalampas ng netizens all over the world. Welcome to Politico Talks. I'm still your beauty with a cause, Sam Acosta. At tayo ay may espesyal na katabi for today's video. Teacher Franz Castro. Hello. Good evening, Teacher Franz. And Mami Chu. Kung may pasado pong subject ang administrasyon ngayon, ano po kayang subject yon, Teacher Franz? Ano bang subject? Tingin ko yung sa konting math doon sa pagpababa ng presyo ng bigas. Pero hindi sapat yung ginawa. More pa. Oh, more pa. Yan. And of course, with our journalist, fact-checker, Mamichu Villanueva. Sa'yo naman, Mamichu, anong comment nyo sa courtesy resignation ni Auntie Claire? Ay, dapat lang. Kasi bago na PCO chief, si Dave Gomez. And si Dave Gomez, nakasama ko yan sa Malacanang coverage noon, yung panahon ni President Fidel Ramos. And I believe he needs a clean slate to start good, to start great, most perfectly, para lahat clean slate. Kasama si Claire, Auntie Pero Claire. parang ayaw sa kanya ni Senator Pia. Anong masasabi mo doon, Mamichu? Ang hirap naman sa ating mga, hindi ko masasabing kay Pia lang, but yung saradong isip na porke ba dati sa isang tobacco company nagtrabaho, pero retired na siya eh. Bakit ikakabit pa yung nakaraan niyang trabaho? Let him start with a fresh start naman to. Let's give him the fresh start. Ayan, thank you, Mamichu. At syempre, may isa pa tayong matalinong makakasama sa mga political chikahan natin today. Former Presidential Anti-Corruption Commission Chairman, Sir Greco Belgica. And for you, Sir Greco, magkano ba ang komisyon sa Presidential Anti-Corruption Commission? Paki-Google. Tapos sabihin mo sa akin. Tayo na lang ang mag-research. Ayan. Ito po, may isa pa akong tanong. Pag nakpipikon po ba kayo, tinatawag din kayong consummissioner? Somewhere in between. Between getting very irritated and consummation. Ayan, ang ganda ng term na yun, ha? Okay. So, welcome po sa ating munting programa, Teacher Franz and Sir Greco. At dahil si MK ang ating usapan today, Mamichu, basahin na ulit natin ang unang liham na padala. Okay, ang unang liham na padala sa atin ay malalaman niyo mamaya. Dear Mami Chu, itago mo na lang ako sa pangalang Totoy. Huwag Totoy Bato, dahil hindi naman ako nagbabato. Pero totoo bang may kinalaman ang missing sabongero sa war ng mga nababato? Ay, sa war ng mga nakabato? Nagmamahal, sabongero. Yan ang isa sa mga pinapahiwatig ni DOJ Sec Remulla, saying yung drug war at isabong disappearances ay parang nag-intersect yan. Ayon naman kay VP Sara, ang masasabi lang ng tatay niya ay it's preposterous. Parang New Year lang, pero kasi prosperous naman yon. Bakit po kaya sinabing konektado yon? O ikaw muna ulit, Mamichu. Kasi sa nakikita ng ating mga investigating authorities under the supervision of Justice Secretary Remulla,
may mga lumalabas na kaso o nare-retrieve na mga buto na wala naman doon sa Taal but along beside the na naniniwala sila naging dumping ground ng mga extrajudicial killings. Hindi naman related sa sabong, pero ang duda nila ay kasama to sa mga extrajudicial killings noong sa drug war ng nakaraang administrasyon. So, they are putting 1 plus 1, parang mathematics, equals 2. Diba? Yes, oo. Tsaka yung word na shabu, sabungero, sabungero, ay mukhang nagbe-blend, no? Parang magkatulad dahil yung extrajudicial killings, nakita naman natin na may mga involved na mga lespo, di ba? Mga pulis. At ito naman ngayon, ang tinuturo talaga ay mga pulis din. So, yun yung mga similarity. Pareho ang addiction eh. Kasi yung gambling, di ba, isabong, addiction yun sa gambling. Yung drugs addiction din, di ba, Greco? Linawin lang ho natin yung medyo misleading kasi yung pagkaka-place, no? Yung drug war, tsaka yung missing sabongeros. Iba ho yung drug war, iba yung sabong. These are two different issues. Sinasabi ni DOJ Secretary Remulla, yung mga players are similar, yung mga operatiba na nagamit sa... Yung mga pulis. Opo. So, ganyan po talaga ang problema kasi natin sa bansa natin dahil ang ating police is a national police. So, because of that, ang lahat ng sindikato konektado ngayon sa police, lahat. So, when you say na ang drug war, konektado sa police, konektado sa mga namawalang sabongero, konektado rin yan sa murder, konektado rin yan sa kidnapping. Kasi nga ho, ang lahat ng sindikato konektado sa police. Pati ho yung mga simpleng sugalan, koleksyon, konektado sa pulis May yan. tongpat sa mga pulis. So, hindi ho ito bagong issue, sistema. Talagang ang enforcer, laging, hindi lahat, pero maraming mga enforcers ang konektado sa mga illegal activities. So, ang nagkakaroon ng diferensya kasi ngayon, para bang, si Secretary Remulla is doing his job, let's let him do his job, di ba? Mag-imbestiga siya. Alamin sino ba yan? Because yung sabong po, hindi ho yan kasali sa drug war. Maaaring yung ilang mga sabongero, addict at pusher din. Yes. Tapos nung nag-drug war ang Pangulong Duterte, na ang pinapahanap at pinapahuli ay mga durugista at drug lord, marami po naman na mga pulis ang idinama yung kanilang mga sindikato, mga tao nila, na pinatay on their own, which was not part of the orders of the president under the drug war. So, kaya nakakalito yung issue di ba? Pero, just the same, yung dapat malinawan dapat ngayon, sino ba dyan? Sino mga pumatay? Di ba? Dahil wala ho, ang Pilipinas walang narinig na inutos ang Pangulong Duterte, patayin niyo yung mga sabongerong yan. Marami siya sinabi ng pagka naglaban kayo, papatayin ko kayo, mga drug lords. So, So, dapat po pala mga manok po yung pinatay. chicken. Sila po kasi nanlalaban. Alam, tama ka din ate ha. Pero sa ganyan ho kasing klaseng buhay, ang kamatayan talagang kasama na. Alam naman na lahat na illegal yan eh. Diba? Whether it's sabong, sugal, droga, prostitution, magkakasama ho talaga yan, pinsan-pinsan yan. Kaya pag nakakita ka ng sugalan, meron din prostitution, meron na rin po dyan patayan, may droga na rin po dyan. So kaya ill of society po talaga yan. So, sino pumatay? Yun ang tanong. Paano pinatay? Bakit pinatay? Opo, ito Sir Greco, ang tanong ng mga latest forensic experts, bakit bago ang mga sakong pinalalagyan ng buto? Hindi ko alam. In-explain na ng pulis sa Coast Guard na kasi para maprotektahan daw yung kinukuha doon sa pero talagang inagbit niya, may mistake yung una. Kasi maitim na eh. Kasi alam mo ba sa Taal kung gaano kalalim yun, Taal Lake? Para burak na yung kulay itim. So when they try to bring it up,
magkakalas-kalas na yung mga whatever remains. So, kaya kailangan daw nila ipatong sa sako sa loob. Bago. Tapos, para makuha na retrato ng media, nilagay sa puti para makita yung itim-itim na mga na remains na nakuha. Ate Ma'am Marichu, yes, sorry ma'am. Ang mahirap kasi sa nangyari sa ganito investigation, I've been an investigator, was PAC chairman and commissioner both at the same time. O, kinakot ko naman Investigation, yung Coast Guard eh. Hindi ko naman sila ano. investigation is second nature to me point filing cases and everything. Ang mahirap kasi dito, parang inilabas na yung parang isang theory and conclusion na ginagawa pa yung investigasyon. Kaya ang hirap sumagot dahil teka lang, di pa natin alam kung anong nangyayari. Kung Dahil tao yan o hayop. tao Oh, yun, ito po. bilang may, Okay. Si Ma'am... Ito po. O sige, go. Teacher Franz. Ikaw so, muna. mahirap din siguro mag-conclude at this time. Kasi kailangan talaga ng scientific na pag-aaral. Kasi remember, 3 years, 4 years na yung mga remains dyan, no? Kung hayop man yan or human, di pa natin alam. I-DNA At test this pa daw, time, di ba? oo. Kung kamag-anak ng mga Yes. sabungerong... Or kung ililink yan sa kamag-anak din ng mga EJK victims, di ba? So, mukhang mahabang proseso pa yan. Ngayon daw po kasi, di ba, medyo nalilink po kay Atong Ang. Oo, yan nga. Kaya ito po, grabe ang powerful ni Atong Ang para magawa ito. Pero sobrang powerful ba niya para pasabugin ang Taal Volcano? Mukha kasing sasabog ang bulkan soon eh. At umuulan pa. Sumasabog Di ba? na At yan. Mukhang sumasabog na. Oh, well, kasi nung mawala ang droga, nung bumaba ang droga, maraming mga sindikatong lumipat ng negosyo. Diba? So, marami ang nagsabong. Mga dating na droga, dating Pero nagka-smuggling. yung panahon ni Pangulong Duterte, ina-outlaw niya yan, di ba? Binana niya. Wala nang isabong. Bawal na yan. Di ba? Issue siya ng EO. Opo. Well, that is the problem when you start banning illegal activities. It only becomes a bigger business. Hindi nga, ano yan. Kasi banning illegal activities, sugal, sabong, droga, alak, only gives opportunity, siguro Tagalog ko, oportunidad para sa mga sindikato magkaroon ng mas malaking business dahil yung mga polis, mas malaki lang ang bayad, lalabas yung... So, yan po ang issue dyan eh. So, sa aking pananaw, yung mga sugal, yan, mga ganyan, illegal activities, you have to control them rather than ban them. They're better off exposed, pero controlled, like Sin City, diba? Yung regulation ka for regulation. Opo, ilagay natin sila sa bibig ng Taal, di ba? Lahat sila, lahat ang gusto mag-addict, lahat ang gusto doon sila. Si Madam So, mahirap, Congresswoman. parang mahirap talagang i-regulate, no? Lalo na kung sugal. Yung mga vice, mahirap siyang i-regulate. Addiction, nagiging Kaya, addiction na. oo, ako naman kasi, dapat ipagbawal talaga ako. Total ban. Yes, total ban. Katulad ng sa mga online na mga gamings na yan. Total talaga, para wala ka na i-regulate. Tapos, mag-produce ang gobyerno ng other way na pwede pagkakitaan ng mga mamamayan. Na hindi Taxes naman po nag-resort yan. doon sa... Saka other non-tax Yes, revenues. oo. Ayan, pasimula pa lamang yan. Let's go to our next letter sender. Mamichu, kaya? Kakayanin natin ang susunod na letter. Dear Mommy Chu, huwag mo nang itago ang pangalan ko. Dahil I see like ICC. May panukala kasi si Alan Peter C. na pabalikin na si Tatay D sa Pinas. Nagmamahal, presyo ng gasolina at bigas. At hindi lang si Senator Alan Cayetano ito ha, sumusob na rin sa resolution na ito ang Duterte block members na sina Senators De La Rosa, Go at Padilla. Ano po ba ang posibilidad na ma-house arrest si PRRD? Kahit for sale po ang bahay niya. So, sa akin kasi, ang jurisdiction ay nasa ICC na. Kaya sinasabi natin na anuman na gawin natin dito on our institutions, kahit sa legislature yan, dahil nasa jurisdiction na ng ICC, ay wala na tayong magagawa pa doon. No, hindi naman yan i-honor
ng mga ICC prosecutors na sinasabi. So, yun naman yung tingin ko doon, ano, yung jurisdiction na usapin. Kasi sa loob ng mahabang panahon after nitong war on drugs, no, hindi naman naging functional, no, sufficient yung ating justice system para mapanagot etong mga perpetrator ng war on drugs. At siyempre, nakita naman natin sa mga investigation sa Kongreso na talagang pinupoint yung programa talaga na ginawa naman ng dating Pangulo. At siyempre, pinatupad din ito ni Senator Bato, no, at saka ng mga pulis. So, tingin natin yung mga ganyang mga inisyatibo, well, kalayaan niya ng ating mga senador, pero tingin ko parang hindi na siya applicable ngayon. Yung tama siya sabi ni Congresswoman Franz na jurisdiction kasi ICC. So, ito namang resolution kasi na ipinasa ni Senator Alan reflects a lot of what Filipinos feel na kinuha niyo yung presidente illegally. Hinihir niyo sa isang matanda na may sakit, nag-iisa ron, hinihir niyo sa isang bansa na wala naman jurisdiction sa atin. Na ang kaso dapat naman dito talaga hinihir. Paalala ko lang po sa ating mga kababayan na sanay po ang ating bansa humawak ng mga high-profile cases. 3 na po ang presidenteng kinasuhan dito, kinulong. Kinasuhan, kinulong, nakalaya, nakatakbo ulit. President Erap, President Arroyo, President Duterte. Huwag mo kalimutan yung mga hospital detention, ha? Senador, pupunta tayo sa senador. 4 na senador ang kinasuhan, kinulong, nakalaya, nakabalik sa pwesto. This proves that the Philippines has a working, even if it's slow, it's ridiculously slow. We have to change it, we have to fix it, but it is working. So, working on a high-profile case, we're talking about accusations and allegations of murder, EJK, na meron tayong batas at merong korte dito na kayang humawak nun. Hindi naman ICC. Alam niyo po dyan sa ICC, 33 ang detainees nila ngayon dyan, ng mga heads of state. Puro itim yun. So, pang 34, kasama na si President Duterte sa Pangatlo sa itim. 33. Hindi. Pamaitim sila. Ibig po sabihin, yung mga African nations po na yon, talagang walang korte doon. Walang Hindi sa functioning Pilipinas. Dito meron, dito sobrang ang dami ng korte, nakakainis na. Ang tagal-tagal ng kaso, 10 taon na, hindi pa matapos. So, sobrang dami ng korte. Anyway, ang bagong balita dyan, si Senator Amy Marcos, ngayon nasa Hague. Sinasabi niya, di siya sasama dyan sa Duterte Block sa Senate for calling for the ICC. Sabi nga ni Attorney ni Rep Castro, wala lang jurisdiction ng ICC sa ano na yan. So, sa kanya mismo, inaamin niya, wala nang magagawa yung mga Senate resolution na yan. At hindi na tayo member kasi ng ICC. Yes. Kung member tayo ng ICC, pwede pa sigurong ma-house arrest or whatever. Kaya lang hindi na. Pero yung resolution ni Senator Cayetano, kinalarify naman niya na yung house arrest sa Philippine Embassy sa Hague. So, nasa Hague pa rin. Kasi mag-aastos yung 2 and 4 na bagaan na pag nag-trial na. Tapos yung Davao City Council, they came up with the resolution, their own resolution. Ino-offer na yung Davao City. Kasi di ba sinasabi may third country na nag-o-offer na mag-house arrest. Pero wala pa yan. Wala pa yan. Sa September pa yata magkakaroon ng actual hearing, di ba? Actual trial. Opo. O pre-trial pa rin yun. Yeah, totoo naman po yan. Talaga, kumbaga, pakiusap lang yun. Resolution lang naman po Yeah, yan. sense It's of the Senate, oo. Oo, parang ito lang ang aming damdamin. ICC pa rin po ang magdidesisyon. Pero this reflects something, dahil hindi naman konting Pilipino lang ang ganyan ang damdamin. Di ba? Yes. Pero this reflects what the Filipinos feel, or many of the Filipinos feel, probably not everyone, pero many of the Filipinos feel, na if we are going to try someone, a president, or even a Filipino, simple lang na Pilipino, dito sa ating bansa, dahil kaya nga tayo bansa eh. Oh, Di ba? Ang mga OFWs nga na kinakasuhan sa ibang bansa, pinababalik natin dito. Yes. Ngayon naman, Pilipino, kakasuhan, wala nga kaso dito eh. Dapat mo kasuhan dito, dadalhin mo naman doon. So parang it's really political, that's what it is. Sad. Pero siyempre, two sides of the coin yan. So, ano naman yung
justice din para dun sa mga nabiktima Sa mga ng mga extrajudicial killings. Although, siyempre, Pilipino tayo, kinikilala natin by nature yung matanda na, talagang may medical concern, etc. Kasi kung yung sa sinasabi ni Senator Cayetano na doon lang din naman, kasi ang nireklamo naman malamig, no? Mukhang Tsaka yung pagkain, di ba? mukhang Nangangayayat okay na nga naman daw siya eh. doon sa lugar dahil merong mga medical practitioners na tumitingin sa kanya. Tingin ko naman maayos naman yung sa ganung lugar, maayos naman yung mga beddings and whatever na kailangan niya. So parang tingin ko lang so parang na-amplify lang yun para i-justify yung sinasabi na dapat ay mapauwi dito. Ayan. Thank you, teacher. Now, let's go to our next letter sender. Mamichu, Kaya. Kakayanin pa rin ang ating letter sender. Dear Mami Chu, nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Nagmamahal, Auntie Claire. Ikaw pala, ate. Mamichu, parang forma mo si Auntie Clara. Ginagaya ko nga lang. Kita mo parang meron akong di ba yung kanyang... Achieve mo naman. Kaya pati yung boss niya, si Malumana, kunya. Anyway, iyan ang quote-unquote statement ng Malacanang sa pagkakadawit ni F. Eliza Marcos sa pagkamatay ng sinasabing na drug overdose na si Paolo Tantoco. Usapang mayaman ito, kaya makialam tayo. Mamichu, anong say mo dito? Nako, nag-uusapan namin kanina yan sa mga editors. Ito naman kasing isang journalist na nag-replicate noon, O sino sa yan? Facebook. What nation is name? Hindi niya man lang fact-check. Alam mo, pag journalist ka, you should fact-check. Nirerespeto siya dati na respetadong journalist. Yan ang basic rule sa amin, i-fact-check mo. Hindi man lang, kitang-kita na nag-check na daw siya. Sabi, it's not in the original report. Tapos inulit-ulit pa rin niya. Ay, ano ba bang ibig sabihin ng not in the report? I mean, kung meron kang agenda, huwag kang magmi-mislead ng publiko kasi mataas na nga yung emotion eh. Dapat ikaw mag-inform, mag-clarify, mag-educate, hindi ka manggugulo. Kung meron kang vested in o meron kang tinatago agenda, ay ibang usapan na yun. Eto po. Pero si Harry Roque na rin ang nagsabi na nakita niya ang police report. Video reveal. Masama ang nalagay ni Paolo Tantoco matapos kumuha ng cocaine, nandun pa yung issue na sino-sino talaga yung gumagamit ng mga pinagbabawal na droga. At siyempre, bagamat hindi pa conclusive doon sa police report na isa sa mga gumamit ay ang First Lady Liza Araneta Marcos. Doon sa nakita kong police report, nandun positibo na na-identify siya na kasama ni Paolo Tantoco doon mismo sa kwarto kung saan na gumamit ng pinagbabawal na gamot, isa. At pangalawa, meron ding testigong nagsabi, di umano ha, sang-ayon yan sa police report na isinapubliko ng isang vlogger na meron nagsabi na wag nang tumawag muna ng tulong dahil normal lang yan, pagpahingahin lang daw ang Paolo Tantoco. Alam nyo, importante na masagot itong mga question nito. Dahil nga po, matagal na tayo nagdududa na hindi lang si Marcos Jr. ang bangag, kung hindi pati ang kanyang asawa. Kung paniniwalaan mo nga si Cathy Binag, parang it's a one happy family affair. Ang hindi ko naman sinasabi na talagang totoo yan. Kasi ako naman, hindi gaya ni Cathy Binag, wala akong nakita. Grabe, nahulog yung cellphone. Ayan. Sobrang init, okay? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Mahalaga ba itong maimbestigahan pa to the level na may isang senator na nagpo-push for it? Ayan, Teacher Franz, anong masasabi mo doon? Tingin ko naman it warrants an investigation. Kasi kung totoo na gumamit ng public fund ang mga officials na pumunta doon,
tapos may ganitong pangyayari, with due respect dun sa family no, ng Tantoco with their privacy, kailangan pa rin, ano yan, parang people's concern pa rin siya na dapat tingnan din ng ating mga mamayan. Pero dapat ang mag-iimbestiga dyan ay impartial at talagang ang tunguhin ay mapanagot talaga. ICC na rin. Hindi sila nga sa Congress. Sa Senado sila nag-ano na ba? Ikaw, Sir Greco, parang kanina ka pa nag-iisip eh. Nakakainis dahil ang ating bansa ay bombarded ng mga ganitong klaseng intriga, chismisan that is really far from what we need. People are complaining about high prices of inflation, taas ng kuryente, trabaho, pagkain. Tapos, ang pinag-uusapan natin dito, siraan ng 2 pamilya. In fact, kung may namatay po kasama ni First Lady, it merits an investigation. Pero yung attention ng publiko, palagay ko dapat ito inilalagay natin sa second or third level. Dahil kung iimbestigahan po, if this is a crime, hindi mo pa nga masabing yung krimen dahil asan ang kaso, asan ang ebidensya, asan ang link. Dahil ba magkasama tayo nung may mamatay sa atin, kasalanan ko dahil kasama kita? By association, no? Opo, does this merit is this a criminal investigation or is this a political investigation? So, but then the whole country is being dragged into this. Babatuhin ka about Marcos nito, babatuhin naman about Duterte nung kabila, where nababaon yung issues natin. Magkano ng palengke ngayon, ma'am? Diyos ko, day. Grabe. Sa grocery. Oh, yung baboy. Yung kuryente doble ngayon. Yung mayayaman nagrereklamo. Paano yung kukunti ang tao? And sino ang makakagawalan ng paraanan ng ganito? Gobyerno lang. And yet, government efforts are all concentrated towards sabongeros, di ba? EJK, hindi ko sasabihin hindi importante. Pero mas importante yung anong kakainin natin, trabaho ng tao, protection natin, may gera doon, paano? You know? I agree, Sir Greco. Ayan, okay, so we're still live today. July 18 sa YouTube, sa Billionaire News Channel. At kung ibang date kayo nanonood, salamat for binge watching us. At kung may strong opinion kayo sa proposal ni Senator Lacson na panagutin ang mga anak sa pagpapabaya sa kanilang mga magulang, nako, ihanda na ang inyong opinion dahil kasali kayo sa pagbabalik na Politiko Talks. You are still with us here sa Politico Talks at narito na ang ating impeachment serye. % ang nagsabing gusto nilang matuloy ang impeachment proceedings. Kasama dyan si Senator Raffy Tulfo. 19% naman ang disang-ayon. At syempre, kilala na ninyo kung sino ang kasama dito. At 15% ang walang desisyon sa buhay. In line with this, August 4, iyan ang sinasabing magiging day 1 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang sabi ng Senado, kulang pa sila ng detalye para ituloy ito. Pero para naman sa kampo ni VP Sara, handa na ba sila? Kaya ako, ilabas na natin ang ating mga handa. 66% ang may gusto, 19% ang ayaw, 15% naman ang deadma. Kung may kulang na detalye ang Senado, sino ba dapat ang magpo-provide nun? Mangyayari na kaya ang bloodbath? Teacher Franz. Yung bloodbath na sinasabi, no? Mukhang ready naman. Naging bubble bath, no? Oo. Mukhang ready naman daw si
Vice President Sara Duterte, no? Napaghandaan na raw ito. In fact, binabanggit niya pa ako, no, noong 2023 na binanggit ito. So, tingin ko naman, ready na siya. Pero hindi naman siguro dapat tawaging bloodbath. Kasi ang tinitignan natin dito, accountability. Mukhang hindi naman magkakapatayan just in case, no? Pag hinir naman ito doon sa Senado. At So, bubble bath lang, teacher. bubble bath, oo. Tsaka yung mga survey na yan, sana hindi na lang paniwalaan. Kasi dapat ang sundin talaga yung konstitusyon. No? Kung ano yung malinaw naman at simple lang yung nakalagay sa konstitusyon. I-trial, at kung matrial siya, ma-dismiss or ma-acquit or ma-convict, so yun lang naman yon. Wala naman dismissal. Kaya tingin ko para sa kapakanan na rin ng lahat ng party, no? Both party kay Sara at saka doon sa inyo, sa House impeachment. So, ay mailabas yung mga dokumento at magkaroon talaga ng ng malinaw na scientific way na maimbestigahan yung impeachment, yung mga articles of impeachment. Ito po, para kay Sir Greco, may kinalaman ba ito sa pagbaba ng satisfaction rating ng VP? I don't know, pero I think mataas pa rin siya pa rin ang pinakamataas whether bumaba. Normal naman kasi bumababa. Pero definitely, naka-affect yan. Ako, for one, I want the impeachment to proceed, diba? Kasi gusto ko marinig eh. Ano ba yan? Diba? Ano bang meron ang hawak ang Congress, prosecution? At sino ba yung mga piatos na yan? I want to hear the names, diba? Kasi I remember, sabi ni VP Sara, she was investigating on communism inside the campuses, which is true. Talaga namang recruitment center ng mga komunista ang ating mga eskwelahan, di ba? Akala natin Ako, teacher. Ingat ka ha, kasi Hindi naman komunista si ma'am. Hindi, kasi siya yung Teachers na-accuse lang. doon eh. Kasi, Oh, may kaso sila doon. eh. Okay. So, that's a different case. Ang Ang point ko, mukhang hindi naman. I'm sorry, pero ang point ko po, it's an open secret to everyone. Ayan talaga ang recruitment place ng Yung mga confidential komunista. funds, yung sinasabi mo. Oh, yun ang iniimbestigahan ni Sara. Intelligence fund. Oo, pero ngayon- mukhang hindi naman sakop ni Sara yung Kasi siya ang Pero- co-chairperson pero- ng ano, no, NTFL di ka. ba? Oo, yung colleges and O concurrent universities. siya doon na Kasi ang NTFL ka. pinag-uusapan yung basic ed na tingin naman natin ay hindi naman wala namang nangyayaring ganun. Hindi, pero naging open po si Ma'am Sara, si VP Sara, na yun ang kanyang pakay. Kaya gusto natin malaman kasi hindi natin alam kung ano ang detalye. Oo. Ito lang ang request ko. Ako po ang nag-file to question the constitutionality of the pork barrel system. Unconstitutional yan. 13-0 yan. Unanimous. Bawal na noong 2013. Ginagawa pa rin ngayon. Yun nga ang naging consequence ng ruling na yan. Ginawa ng mga congressman, senators, line item. Line item. yung- Kaya DPWH, Hindi po, hindi ma'am, ang nagbo-bloat. Ang pork barrel system or the Bellica case also talks about post-legislative participation. Bawal yun. Dapat magtuturo lang sila, dapat eh. Hindi man sila. Hindi ma'am. Dapat ilatag yan sa plenaryo, tapos implement ng executive. Walang pakialam sa district engineer, sa implementation, sa bidding, kung sino man nanalong contractor, ang Congress. The minute makialam sila, violation na yon ng pork barrel system rule na pinagbaba. Corruption na kagad. Yun yan. Iimbestigahan mo ang isa. Imbestigahan mo lahat. Pero ang confidential intelligence fund, hindi man pork barrel yun eh. Hindi po, sa presidente. Oo. Pero ibig sabihin, ang vice president, wala hong confidential funds yan. Ay nagkaroon nga, di ba? Binigyan ng presidente, so galing sa presidente yon. Kasi NTFL chairman nga, co-chairman siya noon. So yun po mga kailangan natin pong linawin. Pero now we're at the issue of corruption. Teka lang, sino ba may sino ba malalaki ang pork? Sino mga discretionary funds na meron dyan? Kalat na kalat, si ma'am would know this better, she's a member of Congress. Yung kapangyarihan nila makialam at i-control ang budget as congressmen is not given to them by the Constitution. The power of the purse was given to Congress, not congressmen. Oh, yeah. Pero hindi na, kaya ngayon, kulang lagi ang pera dahil corruption eh. Pero in fairness naman. Oo. Kami rin, against din kami sa corruption. Di naman namin sinasabi na si Sara lang.
In fact, yung confidential funds na yan, mas malaki sa Office of the President na kina-question din natin. Ayaw natin ng mga lump sum, ng mga discretionary fund. Kailangan madiretso talaga yan May sa ang mga program funds pa ngayon services. No? Sa mga services na kulang na kulang, edukasyon, sa health, pabahay, no? Ito sa mga nakatatanda, dapat maidiretso dapat yung mga lump sum na yan. Ayan, from pork to frog. Ang mga susunod sa impeachment serye, abangan. Ngayon naman, ano bang kokak mo sa amin, Palakang Talker? Oh my Sam, this one is for our very own Mamichu. Kaya, nagpo-propose ng very boomer na panukala si Senator Lacson na magpapadusa sa mga Junakis na nagpapabaya ng kanilang magulang. Oh no! Does this mean pwedeng idemanda ng anak niya ang apo niya kay Jody kapag hindi maging mabuting anak sa dating asawa ng nanay niya? Juicy! Kokak lang yan! Hindi gusto ng mga woke yan! Huwag gawing retirement fund ang mga Junakis! Kokak! Ayan, sino po sa inyo ang sang-ayon at sino ang hindi kay Senator Alam mo, Lacson? parang di Parang kailangan hindi. yun dahil kasi Oo. Pilipino tayo, mapagmahal tayo sa magulang. Yes. Eh. Siguro sa Amerika, kailangan ng batas na gano'n. Pero sa atin sa Pilipinas, Filipino families are very tight. Yes. Oo, hindi Laging ko- kasama ang oo. extended family. Parang hindi ko naman nakikita na talamak yan, na nagpapabaya, no? In fairness naman sa mga anak, so syempre, hindi naman pwedeng Ilan ba anak obligahin. mo? Dalawa. Wow. So ako talagang, syempre, dahil professional din ako, meron din akong, pagtanda ko, nakahanda na, di ba? Kung meron mga pangangailangan yung mga nakatatanda na hindi kayang suportahan ng mga anak, alba, yung mga anak, hindi, marami ring anak na kailangan suportahan, diyan papasok dapat ang intervention ng gobyerno. No? Magkaroon talaga ng home for the aged, paramihin yan. Para, kasi ang mga pangangailangan naman ng mga magulang, food, medicine, di ba? So, yun. Tingin ko hindi kailangan na magiging may punishment, no, sa mga anak na hindi na magpapabaya. Ito si Ito, Greco. sa magaling. Palakang Talker number 2, ang para kay Sir Greco. At ako gusto ko to. Gusto ko Okay, yung batas. sige. Gusto ko yung batas kasi it highlights the responsibility of children towards their ailing parents. Sabihin natin, una, Pilipino tayo, we're a Christian nation, normal sa atin yan, pero mahalaga yan. Ngayon, tanong kasi dyan, paano? Paano mo aalagaan ang magulang mo na bata ka? Kung trabaho nga, wala maibigay sa iyong gobyerno. Pera, lupa, oportunidad, wala maibigay sa iyo. Edukasyon ng gobyerno. Hindi solusyon na yung gobyerno ang mag-aalaga sa inyo pagka matanda na kayo. Hindi. Alisin nyo yung mga kapangyarihan na inilagay ninyo sa sarili nyo para hawakan ng pera namin, kontrolin ng negosyo, kunin ng lupa namin, para yung mga kabataan merong opportunity umasenso para pag matanda na magulang nila, malaki na sila, they can take care of their family. Ngayon, walang opportunity to do that eh. Dahil ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng kayamanan, kinuha lahat ng gobyerno. Kaya yan, kita natin. Kaya nga nagkaroon tayo ayuda mentality. Ayuda sa Ayan. gobyerno lahat. Napaka-pakapangyarihan, Eto. mapera ng gobyerno na tao nakaasa. Sige, ma'am. Ito. sorry. Para sa'yo ulit to, Sir Sa Greco, ganun. sa Palakang Talker number 2. Anak ng P as in palaka. Anak ka ng palaka. But anyways, ano pa bang meron dyan? Kokak! Speaking of panukala, parang nagpapasikatan ng mga bill sa mga senador at congressmen sa pagpo-post sa kanilang mga social media pages. Oh my God! Ang kanilang mga priority bills nagkalat na sa social media. Si Chel, may no children left behind. Si Mark, tahimik lang, pero bet niya ang mga vet and clinics. Si Delima, ayaw sa confidential fund at red tagging. At si Recto, with 20% tax sa savings sa bangko, no! At sino to? Si Villanueva. Gusto pang magdagdag ng another anti-corruption commission? Anong kokak nyo sa pasikatang ito? Ha? Kokak? Ayan,
Sir Greco, gaano kaya kalala ang korupsyon sa Pilipinas at kailangan na naman ng bagong komisyon? Ito po mga reports na natatanggap ko lang I think umaabot na raw ng 45% ang komisyon sa Congress para for the whole project, dala-dala na lahat. Hindi ko alam si Ma'am ang makakaalam yan. Ay, di, wala kaming infrastructure project. Hindi kita Okay, so Ba't malaki sa'yo? 45 kasi kay Mayor Bico, 20%. hindi, kasi meron yan 20, tapos meron implementing agencies, mas meron pang mga COA, kung kukuha ang COA. So pagka tinotal mo yan, naabot daw ng mga 45%, unheard of yun. Kasi 45% kikita pa yung contractor, tapos mamumuhunan pa. So ilan na matitira? Kakaubusan ng pera. Yan po ang mga reports na kinikwento rin ng mga contractor, di ba? Kasi naiinis na sila hindi ba? So, napakalaki po. Kongreso po yan, DPWH, tapos yung mga supplies. I remember may isa nagkikwento sa akin, Sir, alam mo yan, $3,500 lang po dollars per hectare yan ang benta po namin dyan. Aba, inapprove po ng $10,000 per hectare. Bakit dollars? Kasi po, gano'n ang billion kasi Foreign import yung investors mga... ba yung ano? Hindi po, mga technology ng abroad dadalhin dito to help increase or help improve irrigation. Sinabi nila na natapos sa $10,000 nagkatapos yung 3,500. So, these are reports sa akin ng mga tao nagreklamo dahil sobrang mahal. Kasi hindi mag-file ng kaso Mahirap yung Ito, Ma'am Kasi Issue. madadamay Speaking of DPWH, maaari bang tignan bilang korupsyon ang nakitang pagdami ng kontrata ng Prime Water noong panahon ni PRRD kung saan may 2 bilyar na nakaupo sa Senado? Teacher Franz. Well, nakikita namin. In fact, meron kaming final na House resolution para imbestigahan ito dahil more than 79 na, no? More than 70 na ang mga JVA, yung mga kontrata. Joint venture na, agreements. na hindi daw dumaan ito sa luwa. Kasi ito, nag-dialogue nga kami kanina, no? With the luwa. So, sinasabi nila na hindi raw dumaan yung karamihan sa mga kontrata. Yung luwa, yun ang regulator niyan. Ano ginawa nila? Oo, Baka parang sila- ginagamit yung... Well, ako sasabihin ko ng direkta, no? Yung politiko, ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan as politiko para maka-influence doon sa mga family, business, etc. So, yun ang example ng Villar family. O doon ito sa para Prime kay Water. Sir Greco, mayroon ka ring strong opinion sa 20% tax. Pwede bang iyon na lang ang i-allot sa mga magulang na iniwan ng anak? Maganda po yan that is a clever idea na yung gustong kunin na pera sa atin, savings. Overtax ang Pilipinas in the first place. Right. Pero yung mga gustong kunin pera ng gobyerno sa atin, ibigay na lang natin sa magulang natin, sa pamilya natin, mas mapapakinabangan pa ng tao yun. Kaya nga, I've always been pushing for a 10% flat rate tax across the board para ang pera napapakinabangan ng tao, hindi ng politiko ginagawang pork barrel. You know, the more money in the hands of politicians, meron bang politiko rito pagkakatiwalaan mo ng pera mo? O mas gusto mo na ikaw ang mag-manage ng pera mo? Si Vico Soto po, pwede na. Siguro sa 3,000. Mabibilang sa daliri. Oo, sa daliri si Vico. Pero I will still trust myself better than any politician to manage and handle my money the best way pagka it's my money. So yun po ang problema ko. Ang konsepto ng gobyerno, whether yan ay dun sa time deposit nila sinasabi na matagal na, whatever, kung it's an additional tax, I think government should, what really government should do is to think about reducing taxes and increasing power or the power to the people to engage in economic activities, to hold resources para magkaroon ng pag-unlad ang buhay ng tao dito. Wag nilang kontrolin. Kaya tayo nagiging ayuda country dahil lahat kinokontrol nila. Opportunity na lang, kontrolado pa nila bago ka makapagpasok ng negosyo rito. Dadaan lahat sa gobyerno. So dadaan ka sa politiko. Pilipinas lang ho ang isa sa mga bansa na kung ikaw ay negosyante, whether local or foreign, maghahanap ka man ng negosyo, maglalagay ka ng negosyo, ang hahanapin mo rito, hindi negosyante, politiko. Ikaw, Teacher Franz. Ease of doing business yun? Oo, tama ma'am. Pero
Yung opisinang yan, dapat palakasin. Kinapon nila. Mukhang Sam, in-implement na yan. Kasi yung 20% na yan, kasi nag-observe ako, meron akong tiningnan talaga na savings mismo, no? Oh, Like very observant talaga po si 400,000. Teacher Franz. Talagang ang kita lang nun for a year, alam niyo ba, 400 lang yun. Tapos yung withholding tax, nung kinompute ko ay 100. So, ibig sabihin, more than 20% pa nga eh. So, kami naman, mas gusto ko siguro i-tax yung mga rich, no? Para So, sa the social rich, justice. Oo, tax the rich. Kaysa yung, eto, marami nga nag-iipon, pero hindi ganun kalaki. Tapos kakaltasan nyo pa ng 20% yung interest. So, dapat talaga, no? Dapat talaga tax the rich, no? Kasi Ako, para magkaroon ng tax the ano. corrupt. tax Parang sa mas pork maganda barrel. kaya tayo, Sir Pero Greco. yung, di ba yung tax nga nanggagaling sa Kongreso, kayo nagtatax eh. The House initiate the tax Oo, measures. tinutulan namin yan. Kasi anti-middle class, Okay, no? outnumbered kayo lagi. Oo, kasi mga poor, hindi naman nagsisavings yan. Eh, kaso nga, ma'am, Diba? outnumbered kayo lagi, di Yes. ba? And with that, thank you, Sir Greco and Teacher Franz. Pero of course, bago tayo magpaalam, ano pong gusto ninyong maiwan sa ating mga viewers from today's episode? Well, gusto nating iwan siguro yung, dahil pinag-uusapan natin dito yung kakapusan ng pera natin para sa serbisyo ng ating mga mamamayan, and yet may mga massive na mga korupsyon, no? Dapat talaga ay palakasin talaga yung mga mekanismo para mapanagot yung mga politiko man yan or whoever na pagbayaran yung kanyang accountability, lalong-lalo na doon sa pera. So, yun yung gusto natin na matimo sa ating mga tagapakinig. Yan. Ikaw, Sir Greco. Ako, first, mahalin natin ang ating bayan. Diba? Tapos, irespeto natin ang mga tao at mga institusyon na dapat irespeto para magkaroon ng kaayusan. Pangatlo, magkaisa tayo bilang Pilipino. Saka tigilan na po natin tong intrigahan, chismisan, batuhan ng putik. At ang pag-usapan po natin ay yung paano palalakasin ng institusyon at palalakasin ng kalayaan ng mga Pilipino para umunlad at umasenso. Yan po ang gusto kong panawagan sa lahat ng Pilipino. Whether pula ka, dilaw, green, whatever ang kulay mo, Pilipino tayo, magkaisa tayo, magmahalan, magsama-sama at maggalangan. Thank you. How about you, Mamichu? Alam mo, impress ako sa dalawang guest natin. Si former Congresswoman Franz Castro, former commissioner sa anti-corruption, si Greco Belgica. Tumakbong senador itong dalawa. Yan ating mga bobotante. Kaya kailangan natin maging matalino sa pagboto. Yes. Sayang ang mga ganitong klaseng dapat na nandoon sa Senado. Hindi pa na imbestiga. Wala nang ginawa kundi mag-imbestiga. Ano, pulis ba kayo? Kailangan natin yung makapagdulot ng kabutihan natin, buhay. Gusto ko nga ipabalik sa Kongreso, sa 20th Congress, yung tax na 20% tax sa savings. Biruin mo, magsisave ka, 20% babawasan. Eh dati, 3% lang yan. Eh through the years, natulog lang ako, nakita ko 20% agad. Kaya kailangan natin ng tunay na mga nationalistic, pro-people, lawmakers. Sana si Senador Oral, sana dapat Franz Castro at Senador Greco Belgica. Ayan. Thank you so much again, Sir Greco and Teacher Franz for joining us today. And with that, thank you for choosing us whenever and wherever you are watching. Dahil kasama namin kayo lagi, mga poly-talkers sa mga usaping politikal, kung saan ang drama ay totoo, ang katotohanan ay pinagtatalunan, at ang mga pangako, huwag tayong umasa masyado. See you next week, Poly Talkers, dito sa Politico Talks.